Ikwento ko nga sa inyo kung paano ko na-monetize ang aking YouTube channel, paano to nagsimula. So, ito na yung ating way na ginawa nung tayo ay na-monetize dito sa YouTube channel. 3 years na po ako nag-YouTube at nagsimula ito nung pandemic. Bali, nung nakarating tayo dito sa New Zealand, pa 3rd year ko na, nakakaisang taon na kami dito. Ay, nung last April lang ako nakapag-apply ng aking monetization kasi doon lang talaga ako naging qualified. So, paano ako naging qualified? Na-reach ko nga po yung ating 1,000 subscribers at saka 4 hours na view sa ating mga video. Paano nangyari yun? Siyempre, upload ng lola nyo. Kung may maisipang content, upload, edit, upload. So, yun nga. Na-reach ko naman. Thank you! Dito sa mga short videos na katulad na sa Reels, ang kailangan naman doon 10 million. So, optional lang naman yun. Kung alin yung ma-reach mo, yung 10 million at saka 4,000. Ay, doon na tayo sa 4,000. Kaya lang, e-effortan mo lang sa long form na mga videos. Mas mahirap kasi mag-edit ng short. Kasi, paano iisipin mo, parang sayang lang yung mga video na iba kasi makakrap. Yun nga, na-qualify naman ng lola nyo. So, in-apply ko to noong April, birthday ni Mami, 29. At na-approve naman ako nung May. So, paano nangyari? Alam nyo, bago ko pati nasimulan ang aking paghahangad na ma-monetize, check din naman yan ni YouTube yung ating mga video kasi meron minsan may mga violation at mababasa nyo po yun sa terms nila kung ano yung mga dapat hindi laman ng iyong mga video, mga music, mga kahit sa mga ikikwento ko rin na sa inyo kung ano yung mga bawal kasi meron ako naka-encounter na-upload ko na mabilis naman sumugot sa YouTube. Pag na-upload mo, na-check niya, malalaman mo agad kung meron siyang kailangang i-check o kaya merong approve mo agad. Kasi i-email ka niya kung ikaw ay may violation so kailangan mong magkaroon ng adjustment. Yun ay yung noong na-monetize na ako mabilis. Pero nung hindi pa ako nakapag-apply sa monetization, kailangan i-clear mo na agad yung first ay dun sa mga copyright na mga sounds. At makikita mo naman yun sa iyong studio kung alin yung mga dapat mong alisin ng mga copyrights. Medyo naituro ko na yun sa inyo sa noon, pero panoorin nyo lang kasi may nakalagay dun mga no copyrights. Ito na nga, nung feeling ko na linis na yung aking mga video, nag-apply na ako at qualified na nga ako. Basta nakapag-verified ka, pag kinilik mo na yung verification, kailangan mo ng yung gamitin yung iyong email ad na official talaga, yung talagang ginagamit mo para kung ano man yung mga dumating sa yung mga emails, magawa mo agad kasi medyo hindi isang upuan lang itong pagpapamonetize, maraming step po, tunay po maraming step. Meron ditong kailangan mo talaga ng tunay mong pangalan dahil i-check nila kung sino ka talaga, tapos address kasi may papasend sila sa yung sulat na yung sulat na yun nandun yung pin na kailangan mo talaga yun, kaya dapat yung iyong valid address talaga ang ilalagay. Tapos, sila may mga country na hindi, kasi hindi ka naman magiging eligible kung hindi ka mamonetize kung hindi eligible yung iyong country kinatitirahan. Buti na lang, nung lumipat kami dito sa New Zealand, ay eligible naman, kaya wala akong problema doon. Tapos, humingi sila sa akin ng ID. Dahil nga naka-address ko nga doon ng New Zealand. So, kailangan ko ng, buti na lang, meron ako talagang national ID ng New Zealand. Kasi hindi nila in-accept yung aking passport kasi sa Pilipinas nga yun naka-base. Wala pa naman kasi kaming passport ng New Zealand kasi hindi naman kami citizen ng New Zealand. Nga, kailangan natin ng valid ID from country na kung saan ko nakatira. Tapos, meron din dong about sa tax. May tax. Pero ako po, nung nakita ko, based sa pagbabasa ko, yung walang tax po dito sa ating New Zealand. Hindi ko alam yung mga rules, pero ang mahalaga doon, wala akong tax. Ewan ko lang dyan sa Pilipinas kung may tax ang pag-YouTube. Pero, siyempre, siguro, depende sa income. And, buti na lang, hindi na nabawasan yung ating sineweldo kasi nga walang tax. Kasi, unti-unti naman naman. Pero, hindi naman sa amaunti. Siyempre, unexpected na yun. Tapos, siyempre, yung nabayaran yung effort mo kahit pa paano, ay big, na lang yung big bless na sa iyong effort. So, na-receive ko na yung sulat. Kasi, kailangan talaga. Kasi, meron dong number na meron kang i-click sa iyong email na na-verified ka na, tapos susulat mo yung number. And dapat wag mo i-share yun. At hindi ko na nga tanda kung saan ko siya inilagay. Pero, isang beses ko lang naman siguro yung gagamitin. Sa katagalan, ilang months na ba? Mga 10 months na yatang ako'y na-monetize, ngayon lang ako nakasweldo, ay siguro naman naitago ko na yung ayos. At saka, okay na yun. Pero ang problema, ang yun nga iniisip ko, paano kung maglipat ako ng address kaya, pero nang monetize na naman ako. Pero tapos yung ating ATM, paano kung magpapalit ako ng ATM? Yun ang aalamin natin sa future at wag naman sana pa muna mangyari. First pala, bago ka makarating ng PIN, kasi natin yun sa iyong address ang earlier bago mag 1 month dumating na sa akin. Nga, basta kailangan yung mga information, sundan mo lang yung flow. Cellphone lang ang ginamit ko, doon kayo magagawa ng iyong application sa FB Studio. Doon ka gagawa. Pag nakita mo yung ito, papakita ko sa inyo pala.
And click po natin ang ating YouTube Studio. Tapos makikita natin sa banda baba yung dollar sign. Yung pindutin natin para pag-apply tayo sa monetization. And dyan mo rin makikita kung na-reach mo na talaga yung mga dapat nating i-reach. And dyan din mo rin makikita kung pasok ka na, kung qualified ka na sa next step sa ating verification. And kinuha ko nga lang tong sample itong email ad ni Lolo. Kasi nga hindi naman talaga siya nagbablog, kaya ganyan ang status niya. And kung mapapansin nga natin dito, meron siyang dalawang klase ng qualification kasi may mga country na mas mababa yung kailangan i-reach kaysa sa Pilipinas. Pero if ever na ma-reach natin yung mga qualification na yan, so punta tayo dito sa second step ng verification. And ito nga yung sinasabi ko kanina na dapat mong ma-reach. Tapos yan yung second step ng verification. Madami pa rin step And isa-isahin natin yan. Ito na. And dito na nga hihingin yung iyong email ad. Tapos tunay na pangalan. Tapos address. And dito mo mababasa yung mga rules nila. At mababasa mo rin yung about sa tax. At sundan mo na lang yung flow. Tapos kapag tapos ka na sa step 1, disunod naman na step 2. Kailangan mo na mag-sign up sa Google AdSense. Kasi kailangan mo yan. At bibigyan ka kanilang ng number na wag mo mong share, iyo lang talaga. At sila din yung magpapadala sa'yo ng letter para makuha mo yung iyong PIN para go na ang business. And then, pagkatapos mo sa step 2, step 3, mag-iintay ka na lang. Dahil i-review na ng YouTube ang iyong channel. Hintayin mo na lang kung kailan ka ma-approve. Ayun. So, yun nga. Sabi nila, hintayin ko daw, ma-check ako ng YouTube kung i-approve nila ako ng 2 weeks. Pero parang sa pagkakaalala ko, 2 days pa lang na-approve na ako. And nakita ko nga, one day morning, pag open ko sa YouTube channel ko, may ads na! Pero meron case talaga, bago pa ako ma-monetize, nagkakaroon na talaga ako ng ads. Pag yung iyong video ay may 100 or 100 plus views, nagkakaroon yun ng ads pero wala pa yung income. Ang may income ay itong pag na-monetize ka na. At lahat po ng mga video nyo, pera doon sa may violation, makikita mo yun. Kasi, pag nag-monetize ka na, may makikita ka ng dollar sign, kulay green. Pag red, may kailangan kang gawin doon. Either, sa studio din natin to magagawa. Either i-mute mo siya, o kaya ay replace mo yung kanyang sounds. May option ka naman doon. Makikita, tinuro ko na yun, balikan nyo na lang doon sa ating copyrights. Maalala ko nga pala, bago ka pala magkaroon ng PIN, na sinasabi ko sa inyo, kailangan yun nga, magkakaroon ka na ng ad sa iyong YouTube channel. Yun nga, bago ako nagkaroon ng PIN, kailangan doon sa mga ads na yon, dapat hindi kasi siniskip yon kung gusto nyong matulungan yung mga vloggers na makumita at para maganda ang buhay. Yun nga, hindi dapat i-skip yung ads, pero syempre, nakakaya naman mag-demands. Yun ay kusang binibigay. So yun nga, kailangan ma-reach mo yung $10. Yes, meron ka na ulit i-goal na magkaroon ka ng ipon sa mga ads mo na $10. Tapos, pag na-reach mo na yung $10, saka ka nila bibigyan ng PIN, yung sinasabi ko sa inyo kanina, na pwede mo na siyang i-verify ulit doon sa email ad mo. Tapos, tatanungin nila, pag na-approve ka na, verified ka na, ay pwede mo nang ilagay doon kung saan mo gustong ipadala yung iyong bayad. Pwede gamitin mo ay yung mga phone shop, yung mga sa bangko, tapos i-verify nila kung iba talaga yung binigay mong number. Tapos, papadala na lang yun sa iyo yung iyong income. So, ang income, yun, pwede mo siyang monthly, pinakang minimum po ay $130 sa New Zealand. Pero kung nakabase ka siguro sa US, ay $100. Ewan ko kung magkano ang sa Pilipinas. Kasi hindi ko na nga na-experience doon sa Pilipinas kung ano yung pinakang minimum na kailangan man ma-reach. Pag na-reach mo talaga yung sweldo, anong term yun? Threshold. May cut-off kasi ang pagsasweldo sa YouTube channel. Hindi ko alam kung parang every 20s siya ng month yung cut-off. Pag na-reach nyo yung minimum nila na 130, makukuha nyo na agad yung sweldo. Basta ang atin pong naging na sweldo sa ating YouTube channel, kikwento ko po yung kung paano nangyari. And thanks for watching!